Dear Papa Van, ako si Jamie. At hindi ko makakalimutan yung mga sandaling na naglalakad ako papalapit sa lalaking minamahal ko. Nakatayo siya sa altar at pinagmamasdan ako sa aking paglalakad. Hindi namin maiwasang maluha pareho. Yung mga mata niyang nangungusap habang naghihintay na tuluyan akong makalapit sa kanya. Parang kailan lang nung pinapangarap ko pa lang yung ganung tagpo para sa aming dalawa. Yung nakakasama ko siyang haharap sa altar. Manunumpa na hindi namin iiwan ang isa't isa. Sa hirap man o sa ginhawa. Maya-maya pa'y babalik na lang ako ng kusa sa realidad. Na yung katuparan ng pangarap kong yun ay isang biro lang pala ng tadhana. Bata pa lang ako, madalas ko nang marinig yung litanyang libre lang mangarap. Salitang tila nagbibigay pag-asa sa lahat na lahat ay kayang-kaya mong maabot sa isipan mo. Imagination mo ang limit, sabi nga sa isang TV commercial. Oo nga't libre. Pero hindi ba't madidismaya ka lang kung sa huli, hindi pala ito parte ng realidad mo? Nakita ko kung paanong nagmistulang miserable ang buhay ni Mama sa pangiiwan sa kanya ni Tatay. Saksi ako sa lahat ng paghihirap niya sa piling ng sarili kong ama. Ilang taon niyang tiniis ang magaspang na pag-uugali ni Papa. Tapos ang magiging sukli lang pala ng lahat ay pagtataksilan siya. Kaya nung tuluyan na kaming iniwan ni Papa para sa ibang babae, natuwa pa ako, Papa Van. Huwag niyo na sanang masamain yung sinabi ko. Nakakapagod na kasing masaksihan ang paghihirap ng nanay ko sa puder ng tatay ko. Pinagdasal ko nga noon na sana may lalaki pang dadating sa buhay ni Mama. Yung lalaking magbabalik muli ng sigla sa buhay niya. Yung lalaking magpapahalaga sa kanya. Natupad naman yun, Papa Van, nang pumasok sa buhay namin si Tito Gary. Isa sa kagawad sa barangay namin. Fourth year high school na ako noon nang maging sila ni Mama. Dati ko nang kilala si Tito Gary dahil malapit lang sa amin ang bahay nila. Kaso wala akong ideya na noon pa pala siya nagkakagusto sa nanay ko. Tulad ni Mama ay may anak din si Tito Gary. Pero hindi niya kasama dahil nasa pangangalaga ito ng dati niyang nobya. Mas matanda nga lang ako ng buwan sa anak niya. Christine daw ang pangalan nito at nag-aaral sa Bicol, lugar ng kanyang ina. Hindi ako nahirapang makapalagayan ng loob si Tito Gary. Yun din ang naging susi kung bakit naging maayos ang lahat hanggang sa makasal sila ng aking ina. Live-in lang ang estado ng mga magulang ko, Papa. Kaya walang naging hassle sa kasalan nila ni Tito Gary kasi nga single pa rin ang status ni Mama. Bukod sa buong pusong pagtanggap ni Tito Gary kay Mama,
Minahal at tinuring din niya akong parang tunay na anak niya. Siya pa nga ang may sabing, Papa Gary na lang daw ang itawag ko sa kanya. Ayos lang naman sa akin yun, Papa Van. Deserve naman talaga ni Tito Gary ang matawag na Papa. Si Papa Gary rin ang may ideya na sa private university na lang ako mag-college. Mula nang makasal sila ni Mama ay naging maayos na rin ang lahat sa buhay naming mag-ina. Nakakatuwa lang makita na kahit naturingan na silang mag-asawa ay para pa rin silang nagliligawan. O Jamie, bakit kang umingiti mag-isa dyan? Sita sa akin ni Mama isang gabi. Wala siyang ideya na pinagmamasdan ko sila mula sa veranda. Kinikilig lang ako sa inyo. Para kasi kayong mga bagets kong magkulitan dyan. Nakangiting paliwanag ko. Ako kailan ko kaya makikilala yung right man ko? Hirit ko pa. Gusto mo siyang makilala? Itulog mo na yan. Managinip ka na lang muna. Wala ka pa sa tamang edad para makipag-boyfriend, uy. Ani Mama na kinawanan na lang namin ni Papa Gary. Hindi ko naman akalain, Papa Van, na may mapapanaginipan nga ako nung gabing yon. Kasabay ko raw sa paglalakad ang isang lalaki. Masaya kaming nagkukwentuhan. Maya-maya pa ay hahawiin niya ang buhok ko saka pupunasan ang pawis ko. Nung inaalukan na niya ako ng tubig na maiinom ay medyo nainis na ako. Hirap kasi akong maaninag yung mukha niya. Kahit anong pilit ko raw ay hirap akong mamukhaan siya. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Kasi sa panaginip ko raw ay mahal na mahal ko yung lalaki. Kahit nung magising ako, Papa Van, ay pilit ko pa rin iniisip kung sino nga kaya yung lalaking yun. Ano kayang magiging parte niya sa buhay ko? At bakit bigla-bigla na lang siyang nagpakita sa panaginip ko? Bagya pa akong natawa dahil naalala ko ang huling litanya sa akin ni Mama. Gusto mo siyang makilala? Itulog mo na yan. Managinip ka na lang muna. Anya na tila nagkatotoo nga. Sana talaga makilala ko na yung lalaking yun, Papa Van. Sino kaya siya? Sana mag-cruise na ang landas namin sa lalong madaling panahon. Nang ikwento ko yun kay Mama ay tinawanan lang niya ako. Baka masyado lang daw akong excited magkanobyo kaya kung ano-ano ang napapanaginipan ko. Huwag ko na raw masyadong isipin yun at baka mabaliw lang ako ng di oras. Sa paglipas ng ilang araw, Papa Van, ay tuluyan na ngang nawala yun sa isipan ko. Naging abala na rin kasi ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na muling nakita yung lalaking yun sa panaginip ko. Tama nga si Mama. Baka na-excite lang akong magka-jowa. Maayos naman ang naging takbo ng lahat, Papa Van. Wala rin akong naging problema sa pag-aaral. Hindi na bago sa akin yung mga lalaking sumisimple ng diga. Kahit nung high school kasi ako marami nang nagpapakita ng interes sa akin.
Wala akong naging boyfriend dahil sadyang wala pang spark. Kaya kahit ang kukulit nila, consistent na unbothered queen lang ang ganap ko. May ilan din naman akong nakikitang gwapo sa campus namin. Kaso, hindi naman sila nagpaparamdam. Ang ilan naman ay taken na. Kaya mas baling maging single na lang. Kesa naman sagutin ko yung hindi ko tipo, di ba? Tiwala naman akong hindi ako tatandang dalaga, Papa Van. Sadyang wala pa siguro sa akin yung swerte sa pagkakaroon ng love life sa mga panahong yun. Tsaka naniniwala akong darating din yung right man at the right time and at the right place. Sinong mag-aakalang yung right place na yun ay sa bahay lang pala? Nagising na lang ako isang umaga nang maulinigan kong may kapulong si Papa Gary sa labas ng bahay. Mga kaedaran niya. Pero may mga natatanaw din akong mga kaedaran ko lang. Marahil tungkol sa papalapit na barangay eleksyon ng paksa ng pulong na yon. Kaya hindi na ako lumabas pa. Sa kadyahing magpakita pa ako. Kagigising ko lang kaya. Kaya lang pagkababa ko ng hagdan, wala na akong nagawa nang salubungin ako ng utos ni Mama. Gising ka na pala. Halika, tulungan mo akong dalhin tong mga to sa labas. Anya habang bitbit ang ilang pagkain at maiinom. Ma, ikaw na lang. Tsura ko naman Hindi pa nga ako naghihilamos. Reklamo ko. E di maghilamos ka na. Diyos ko naman, Jamie. Ang aga-agang inarte yan ha. Mukhang galit na si Mama kaya napabuntong hininga na lang ako. Sumaglit ako ng silip sa salamin bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Nag-aabot ako ng merienda sa mga bisita ng bagya akong natigilan. Napako kasi ang paningin ko sa isang lalaking abala sa cellphone niya. Si Marvin. Schoolmate ko na kabilang sa sinasabi kong may tsura sa campus namin. Nang magkatitigan kami ay pansin kong minumukhaan din niya ako. Nakakailang nga lang siyang tumitig, Papa Van. Yung titig ba na parang may gustong sabihin? Kapartido pala siya ni Papa bilang miyembro ng Sangguniang Kabataan. Ang gwapo talaga niya, Papa Van. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang white shirt, maong navy pants at black rubber shoes. Ang lakas makagwapo kasi para sa akin kapag malinis magdala ang isang lalaki. Nang ipakilala ako sa kanya ni Papa Gary ay naging maayos naman ang pagbati niya. Noon na rin siya nagsimulang makipag-usap sa akin. Kinumpirma niya kung sa parehong university nga pa kami nag-aaral. Isa pa sa napansin ko sa kanya ay ang mapuputing mga ngipin niya. Hindi lang yon, ang bango rin ng hininga niya. Ang hindi ko lang nagustuhan ay ang pagiging pala-cellphone nito. Parang mayat maya kasi ay sa phone niya ang atensyon. Marvin, ikaw nang bahala sa mga print ads natin, iho. Don't worry, makakatuwang mo naman ang anak kong si Jamie. Kapwa kami gulat ni Marvin sa sinabing yun ni Papa. Mukhang mahabang panahon pa pala ang pagsasamahan namin ng dahil sa barangay eleksyon.
Dahil sa inassign na task sa amin ay mas naging close nga kami ni Marvin. Medyo nag-alangan nga lang ako noon dahil nalaman kong may girlfriend na pala siya at selosa pa. Napansin kong selosa kasi parang maya ata tumatawag yung babae para tanungin kung ano nang ginagawa niya. Yun din ang dahilan kung bakit paputol-putol ang pag-uusap namin sa tuwing may inaasikaso kami. Pasensya ka na sa kanya ha. Makulit kasi talaga tong si Colleen. Pinagtatsagaan ko na lang Para walang away. Paliwanag niya. Ayos lang. Kung tulad mo ba naman ng boyfriend ko, naku, mapapraning talaga ako. Tugon ko. Bakit? Dahil ba gwapo ako? Nakangiting tanong niya na noon nakatitig na sa akin ng malapitan. May sinabi ba akong gwapo ka? Feeling, pang-aasar ko. Dahilan para mapangiti siya. Ang ibig kong sabihin, tumakbo kang SK sa barangay natin. Natural, magiging busy ka masyado. Ganun. Kaya mawawalan ka na ng time sa kanya. Kaya siya napapraning, dire-diretsyong paliwanag ko. Okay. Kala ko, dahil sa gwapo ako. Usal niya. Grabe yung kaba ko noon, Papa Van. Ayokong malaman niyang nagagwapuhan ako sa kanya. Baka kasi isipin pa niya mamaya na may gusto ako sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, naging mas determinado ang partido ni Papa Gary na makuha ang loob ng mga kabarangay namin. Kita ko yun, Papa Van, dahil madalas nila akong kasama sa pagbabahay-bahay. Katuwang nila ako sa pagpapaliwanag ng programa ng organisasyon nila. Madali na lang sa akin ang makisalamuha sa iba't ibang tao dahil outgoing person naman ako. Pero syempre, hindi pa rin may alis yung pagod lalo na't may kalakihan ang barangay namin. Kaya pa ba? Kung nauuhaw ka, sa'yo na lang tong tubig ko. Alok ni Marvin. Ayos lang ako. Sa'yo na yan. Baka ma-dehydrate ka. Hindi ka naaabot niyan sa halalan. Sige ka. Biro ko na. Ikinabigla niya. Ito naman nagmamalasakit na nga. Papatayin pa yung tao. Nakangiting tugon niya. Inaamin ko, Papa Van, sa dalas namin magsama ni Marvin. Para bang nagkakaroon na siya ng puwang sa puso ko. Sa totoo lang, ang sarap kasi niyang kausap. Di ko nga nararamdaman yung pagod sa sobrang kulit niyang kasama. May pagka-gentleman din siya. Lagi siyang nakaalalay pag nakikita niyang kailangan ko. Boyfriend material ang ganap niya sa akin. Tagapayong, pagmataas ang araw, at tagabitbit ng mga dala kong flyers. Kahit kaya ko naman. Yun si Marvin, Papa Van. Mga katangian niyang mas lalong nagpapapogi sa kanya. At dahil nga ron madalas na kaming tampulan ng tukso. Kahit nga si Papa Gary ay humihirit na bagay raw kami. Habang todo deny naman ako, si Marvin naman, natatawa na lang. Tawa ka ng tawa dyan. Happy ka lang na pinagkakamalan tayo, ganon? Iritang usal ko. Mapapagod ka lang kaka-explain. Hayaan mo na kasi. Anya na, inirapan ko na lang. Pero deep inside, Papa Van, kinikilig na rin ako. At noon lang ako nakaramdam ng ganun sa isang lalaki. Hanggang sa matigilan ako nang bigla niyang punasan yung pawis ko sa noo. Para kasing nangyari na yon
Ang hindi ko lang maalala ay kung kailan o saan. Ilang sandali lang ang lumipas nang alukan niya ako ng tubig na maiinom. Doon ko na naalala yung panaginip ko, Papa Van. Ikaw yun. Usal ko na hindi naman niya narinig. Akalain mong si Marvin pala yun? Mula nga noon ay naiwan na lang akong nakangiti sa isang tabi. Siya pala yung lalaking mahal na mahal ko sa panaginip. Napansin niyang bigla ang pananahimik ko. Pero pinili kong wag na lang sabihin sa kanya ang totoo. Baka kasi kapag nalaman niyang napanaginipan ko na siya baka lalaki lang ang ulo ng loko. Dahil nga sa close na kami ni Marvin, Papa Van, isinasabay na rin niya ako sa pagpasok ng school. Gusto ko yung feeling na para bang responsibilidad na niya ako. Sa tuwing bibili yan ng makakain na hindi pwedeng hindi niya ako sinasali. Kahit nga sa bibilihin niyang ballpen ay dapat meron din ako. Na-enjoy ko na yung pakiramdam na tinatrato niya akong espesyal, Papa Van. Hanggang sa isang gabi nang nakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Tinig ng babae ang nasa kabilang linya. Girl, hindi ka pa naman siguro nauubusan ng lalaking kakaibiganin, di ba? Baka pwedeng distansyahan mo si Marvin. Babae ka rin. At hindi ka dapat gumagawa ng dahilan para masaktan ng kapwa mo babae. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong magpaliwanag. Gets ko na. Gets ko na kaagad na si Colleen yung tumawag. Sa mga narinig ko ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Siguro nga, hindi na tamang nakikipagkaibigan pa ako kay Marvin. Kasi may nasasaktan kaming tao. Hindi ko na lang yun pinarating kay Marvin. Baka kasi mas maging komplikado lang ang lahat. Pero sinimulan ko na siyang iwasan. Dumating ang araw ng botohan. Kasama niya noon si Colleen. Kaya maging paglapit sa kanya ay hindi ko talaga ginawa. Pansin kong panay ang sulyap sa akin ni Marvin. Pasimple pa nga siyang nag-chat noon. Tinatanong niya kung okay lang daw ba ako. Dahil ayaw ko nang mag-alala siya kaya sinabi ko na ayos lang ako. Wala na sana akong planong textan pa si Marvin, Papa Van, kaso natuwa ako nang ideklara na ang pagkapanalo nila ni Papa Gary. Congrats! Tipid na bati ko. Salamat! Free ka ba? Labas tayo! Anya na tinanggihan ko na lang. Hindi rin madali sa akin ang iwasan si Marvin lalo na't mas madadalas ko pa siyang makikita. Lalo na ngayong panalo na sila ni Papa. Nasa tabi lang kasi ng bahay namin ang barangay hall. Kaya hindi malabong mamasyal siya sa amin. Pero inigihan ko pa rin ang pag-iwas. Kapag alam kong nasa opisina siya nagkukulong lang ako sa kwarto. Meron yung hinahanap niya ako sa chat pero nagdadahilan na lang akong nasa labas. Ba't parang ang ilap mo nowadays? Parang sobrang busy mo lang bigla. Chat niya na hindi ko na lang pinansin. Ang totoo, Papa Van, ay namimiss ko na siya. Yung kakulitan niya. Yung pagiging alaskador niya. Pero kailangan ko siyang tiisin lalo na't alam kong may nasasaktan na. May mga pagkakataon kasi noon na
Mas inuuna ako ni Marvin kesa sa girlfriend niya. Kaya hindi ko rin masisisi si Colleen kung bakit umabot na siya sa puntong kinailangan na niya akong tawagan. Hanggang isang araw, nagulat ako nang bigla siyang sumugod sa bahay. Agad kong napansin ang pagmugto ng mga mata niya. "Oh, anong nangyari? Okay ka lang?" Tanong ko, ngunit tanging pagyakap lang sa akin ang naging tugon niya. "Namimiss na kita," usal niya. Gusto kong maluha rin pero nagpipigil lang ako. Doon na niya kinuwento na tuluyan na siyang nakipaghiwalay kay Colleen. Napaka-irrational na raw nito masyado. Wala na daw katapusan ang mga panghihinala niya. Sa away-bati na lang umiikot ang relasyon nila. "Sorry kung nadamay ka pa sa gulo namin. Please know na wala kang ginawang masama. It's all about her. It's all about her maturities. Alam ko na rin kung bakit napilitan kang iwasan ako. Tinawagan ka pala niya?" Ani Marvin. "Sorry, hindi na ako nagsabi kasi ayoko nang mas gugulo pa ang sitwasyon." Paliwanag ko. "It's okay. Mas naiintindihan kita kesa sa kabaliwan niya." Sa sinabi niya ay bagya na kaming nagtawanan. "Papa Van, nung mga sandaling yon parang natuwa ako dahil pakiramdam ko'y mas pinili ako ni Marvin over his girlfriend. Dahil doon ay muli na namang nabuhay yung pagtatangi ko sa kanya. Gusto kong isiping mahal na rin niya ako kaya niya ginawa yun. Kaso, mahirap namang umasa lalo na't hindi pa lumalabas mismo sa bibig nito. Kung gusto nga niya ako. Kaya imbes na mabuhay ako sa walang kasiguruhan ay in-enjoy ko na lang yung mga moments namin as best friends. At least, yung friendship namin, siguradong walang breakups. Kaya lang, sa pagdaan ng mga araw, parang mas lalo akong nahihirapang panindigan ang salita ko, Papa Van. Kasi naman itong best friend ko, maraming mga popful na galawan. Kapag nasa mall kami, may mga pagkakataong bigla na lang niyang hahawakan yung kamay ko saka aayain kung saan. Yung mga akbay na tuwing nakikipag-selfie siya sa akin, wala rin siyang arte kung makiinom sa inumin ko. Para sa akin kasi, mga magjowa lang ang gumagawa nun. Kaya tuloy, hindi ko maiwasang kiligin. Minsan ko na rin pinangarap, Papa Van, na sana siya na yung lalaking para sa akin. Yung sabay kaming haharap sa altar balang araw. At sa harap ng mga mahal namin sa buhay ay susumpa kaming magsasama sa hirap man o sa ginhawa. Ang sarap mangarap, Papa Van. Pero sana lang talaga magkakaroon din yun ng katuparan. Kahit nung magkapagtapos na kami ng college, Papa Van, nanatili pa rin sikreto tong feelings ko para sa kanya. Nakakatuwa rin ako, no? Ang lakas kong mangarap ng kasalan pero hindi ko nga masabi-sabi tong feelings ko kay Marvin. Hindi nga nagtagal nakahanap na kami pareho ng trabaho. Natanggap ako sa isang advertising agency habang siya naman sa government. Wala pa ring nababago sa amin kahit na nga magkaiba kami ng pinapasukan. Hanggang sa isang gabi, kakauwi ko lang nang
Abutan ko ang isang mestisang dalaga sa may sala. Agad ko na siyang namukhaan. Si Christine Papavan, yung anak ni Papa Gary sa dati nitong nobya. May ideya na ako sa itsura niya dahil may mga nakita na rin akong pictures niya. Nang makita na ako ni na Mama at Papa ay pinakilala na nga nila si Christine sa akin. Malayong mas maganda siya maging ang pangangatawan niya. Kaya paniguradong maraming magkakagusto sa kanya. Kaya lang pansin kong parang may pagkatibo ang kilos nito. Maluluwag ang pants at mahilig din sa loose shirts. Wala siyang kaarte-arte sa katawan at nakapusod lang ang buhok. Agad naman kaming nakapagpalagayan ng loob ni Christine. Tulad ko ay palakwento rin siya at masayahing tao. Kaya walang naging kaso sa akin nang sabihin ni Mama na magiging magkakwarto na raw kami. Sandali pa lang kaming magkakentuhan ni Christine pero marami na siyang nakwento sa akin. Minsan na pala siya naloko ng lalaking sobra niyang minahal. Yun palang dahilan kung bakit sinadya niyang baguhin ang pagdadala nito sa sarili. Parang mas gusto ng araw nitong magpakatibo na lang. Para wala na raw magkagusto sa kanya at baka maloko na naman siya. Tinutulungan ko siyang magligpit ng mga gamit niya sa kwarto nang mag-ring ang phone ko. Si Marvin. Agad ko namang sinagot. Nang tanungin niya kung anong ginagawa ko ay noon ko na sinabi ang pagdating ni Christine. Dati nang alam ni Marvin na anak ito ni Papa Gary. Nang iharap ko ang camera ko kay Christine ay pansin kong natulala ang best friend ko. Sa itsura niya ay mukhang nagandahan siya rito. Habang si Christine, napagkamalan namang boyfriend ko si Marvin. Ganun na lang ang pagtataka ko nang sumabat si Marvin. Hindi niya ako boyfriend, uy. Teka, ikaw ba? May boyfriend na? Anya? Wow, hanep makasegue ha. Hindi ka naman masyadong halata. Sa naging sita ko ay halatang namula si Marvin. Hindi man niya aminin, listado ko na kaagad na tinamaan siya kay Christine. Dahil hindi na ako natutuwa ay nagpaalam na ako sa kanya sa video call. Marami pa kaming gagawin kako at nakakaistorbo lang siya. Kaso ilang sandali lang nang marinig ko si Christine. Oh, ito ba si Marvin, te? Inad niya ako, oh. Natigilan talaga ako noon, Papa Van. Mukhang interesado nga talaga si Marvin kay Christine. Hanggang sa napapansin ko ng tila sila na ang magka-chat. Hindi na kasi ako nare-replyan ng magaling kong best friend. Muli, Papa Van, ay nilamon na naman ako ng pagkasilosa ko. Mula kasi noon ay parang si Christine na lang ang laging hinahanap sa akin ni Marvin. Kapag namamasyal nga siya sa bahay ay hindi na ako ang pakay niya. Kapag ganun, hindi ko na itatago ang inis ko noon, Papa Van. Dati kasi ay nagsasabi muna siya bago ito pupunta sa bahay. Pero noon ay halatang kay Christine na siya nagpapaalam na dadalaw siya. Kaya para makaganti ay pumatol ako sa nangungulit sa akin sa chat. Si Rainier. Isa siya sa pumuporma sa akin. Schoolmate namin nung araw na saktong kinaiinisan din ni Marvin. Bukod kasi sa marami itong tattoo, mukha rin itong basagulero sa unang tingin. Kahit na hindi ako interesado ay pumayag ako sa alok nitong dinner date. Sinadya ko talagang
itaon ang alis ko habang magkausap sila ni Marvin at Christine sa sala. "Oh, saan lakad mo? At nakabihis ka?" sita niya. "Makikipag-date, bakit?" Pagsusungit ko. "Ba, nagpapaligaw ka na pala? Hindi ka na ata nagsasabi ah." Anya. "Bakit? Tatay ba kita? Ikaw nga eh. Bigla ka nalang sumugod dito. Nagsabi ka ba?" Sa pambabara ko ay natameme siya. Nang malaman niyang si Rainier ang kakatagpuin ko ay halatang nainis siya. Ano raw ang nangyayari sa akin at kung sino-sino na lang ang pinapatulan ko. Hindi ko na siya sinagot sa tanong niya. Dahil desidido talaga akong inisin pa siya lalo, Papa Van. Kinakabahan man dahil sa takot, ay sumugal pa rin ako, Papa Van. Dahil gustong gusto ko talagang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Marvin para sa akin. Pero nagkamali ako. Dahil mabuti naman palang tao si Rainier. Masyado lang kaming naging judgmental sa pag-aakalang masamang tao siya. Dahil lang sa physical appearance niya. Taliwas sa inaasahan ko kung paano ako trinato ni Rainier. Ubod pala siya ng bait at gentleman, Papa Van. Kahit napapansin niyang pilit lang ang pagsama ko sa kanya, sinigurado pa rin niyang safe ako sa lahat ng pagkakataon. Sa maniwala kayo't sa hindi, Papa Van, hindi hinawakan ni Rainier ni dulo ng mga daliri ko nung gabing yun. At sa paglipas ng ilang oras na magkasama kami, nakita kong genuine naman ang intensyon niya sa akin. Noon ko na-realize na marami pa palang pwedeng magmahal sa akin. Nakakatawa lang na yung pagmamahal na inaasahan kong ibibigay sa akin ni Marvin ay kay Rainier ko lang pala mararamdaman. Kaya nagpasya na rin akong bigyan ng pagkakataon si Rainier. Hindi dahil sa gusto ko lang galitin si Marvin, kundi dahil naniniwala akong mabuti rin namang tao si Rainier. Sa pagpapaligaw ko kay Rainier ay pansamantala kaming nagkaroon ng gap ni Marvin. Mainam na rin yun nang makadiskarte rin siya ng maayos kay Christine. Dinadalasan ko na rin ang pagsama kay Rainier. Dahil kung pipirmi lang ako sa bahay palagi, baka mas mahirapan na akong kalimutan yung feelings ko para kay Marvin. Makalipas ang ilang linggo, Papa Van, ay sinugot ko na si Rainier. Huwag niyo sanang isipin na ginagamit ko lang siyang panakip butas. Sadyang na-appreciate ko na kasi si Rainier sa tunay niyang ugali. Kaya nang nalaman kong mag-on na rin sina Christine at Marvin, hindi na ako masyadong nasaktan. Siguro nga sila talaga ang para sa isa't isa. Kahit papano kasi ay binabalik na ni Christine yung dating pananamit niya. Hindi na siya bihis lalaki at kilos lalaki. Halatang tinamaan na rin siya sa best friend ko. Puwera biro, Papa Van, masaya talaga ako para sa best friend ko. Bigla ko tuloy naalala, paano kaya kung nalaman niyang nagkagusto ako sa kanya? Ano kayang magiging reaksyon niya? Pero ganun pa man, kontento na ako sa relasyong meron kami pareho.
Pagkalipas nga ng 2 taon ay naging malapit na rin sina Rainier at Marvin. Dahil siguro sa napatunayan na ni Rainier ang sarili niya sa best friend ko. And last February 2022, Papa Van, sabay na ginanap ang marriage proposal ni Rainier at Marvin sa amin ni Christine. Kapwa masaya sina Mama at Papa nung pareho kaming nag-yes ng kinakapatid ko. At dahil doon sabay ring ginanap ang kasal naming 4 noong February nitong 2023. Hindi ko makakalimutan yung mga sandaling naglalakad ako papalapit sa lalaking minamahal ko. Nakatayo siya sa altar at pinagmamasdan ako sa aking paglalakad. Hindi namin maiwasang maluha pareho. Yung mga mata niyang nangungusap habang naghihintay na tuluyan akong makalapit sa kanya. Parang kailan lang nung pinapangarap ko pa lang yung ganung tagpo para sa aming dalawa. Yung makakasama ko siyang haharap sa altar. Manunumpa na hindi namin iiwan ang isa't isa. Sa hirap man o sa ginhawa. Natupad naman yung pangarap ko para sa amin ni Marvin, Papa Van. Pero hindi para sa kasal naming dalawa, kundi sa pag-isang dibdib namin sa kanya-kanya naming tadhana. Sinong mag-aakalang magkakaroon nga ng katuparan yung pangarap ko? Pero may halo nga lang biro ng tadhana. Yung inakala mong siya na, ay sa iba pala nakatadhana. Maraming salamat, Papa Van. Sa ngayon ay 2 buwan na akong buntis, habang si Christine naman magta-3 buwan na. Maraming ang nagbibiro sa amin na baka maging sa delivery room ay magkasabay rin kami. Muli, Papa Van, salamat. Sana makita ka rin po namin sa personal balang araw. God bless po. Ang inyong exclusive na tagahanga, Jamie.